Kauna-unahang ADHD Awareness Week, idaraos naman po sa ikatlong linggo ng Oktubre na naglalayong mas maipaliwanag sa mga Pilipino ang naturang katangian. Yan ang balitang tinutukan ni Pauline Requesto. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagdiriwang ang ikatlong linggo ng Oktubre bilang National ADHD Awareness Week sa bisa ng Presidential Proclamation No. 472. Ang ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder ay isang karaniwang neurobiological disorder na nakakaapekto sa 6 na milyong mga Pilipino. Sa isang health forum, ipinaliwanag ng mga eksperto ang mga katangian ng isang taong may ADHD. A neurodevelopmental disorder characterized by developmentally inappropriate inattention, hyperactivity, impulsivity. And in the long term, can cause a lot of disability. Yun ang definition niya. It's brain-based. Hindi ito emotional problem, hindi ito yung failure ng parents. Karaniwan umanong may social stigma sa mga individual na may nasabing sakit, kung kaya't mahalaga ang social awareness upang matanggal ang stigma na ito. Ayon kay Dr. Cornelio Banaag, maraming mga serbisyong maaaring i-avail para sa mga pasyente, subalit mainam pa rin daw na maging accessible ang programa ng pamahalaan para sa mga may ADHD dahil sa kamahalan ng mga ito. Samantala, sinabi ng National Council on Disability Affairs na dapat umanong obserbahan ng mga kumpanya ang RA 10524 na naglalayong maglaan ng hindi bababa sa 1% ng mga trabaho para sa mga persons with disability o PWD, kasama na ang psychosocial. We really have to help also the employers to comply because we have just prepared the implementing rules and regulation of RA 10524. And this entails a lot of sensitization and providing employers with support mechanisms which they can replicate in their work area to support people with psychosocial disabilities, which also include people with ADHD, people with bipolar disorder, people with severe depression and other mental health conditions. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Pauline Requesto.